Nalampasan pa ng dami ng ulang ibinuhos ng bagyong Basyang ang 100-year return period level ng ulan sa Northern Mindanao. Yan ang sentro ng balita ni Rod Lagusan. Kasunod ng pananalasan ng bagyong Basyang sa Visayas at Mindanao, maraming lugar na naapektuhan gaya ng mga naitalang mga pagbaha. Ayon sa Pag-asa, nahigitan na naranasang ulan sa Northern Mindanao ang tinatawag na 100-year return period. Ibig sabihin sa anumang taon ay may 1% na posibilidad na mangyari ang ganitong extreme rainfall event o maaring mas matindi pa rito. Sa datos ng ahensya, nakaranas ang Iligan City at kalapit na mga lugar ng matinding pagbaha. Ayon sa Pag-asa, bago pa ang paglandfall ng bagyo ay nakakaranas na ng malakas na pag-ulan ng bahagi ng Northern Mindanao. Anila naitala ang peak ng intense rainfall late o gabi ng February 5, Huwebes, kung saan nasa higit 350 mm na ulan ang naitala sa ilang upstream areas na siyang naging sanhi ng pag-apaw ng tubig mula sa mga ilog, creek at drainage system na nagdulot ng malawakang pagbaha. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Benson J. Estrella, bibihira na magkaroon ng bagyo sa buwan ng Pebrero. Base sa datos, huling nagkaroon ng bagyo sa Pebrero ay noong pang taong 2021. Sa ganitong panahon, pag nagkakaroon tayo talaga ng bagyo at mababa yung track niya, usually talaga pag February, mababa yung track, so maaari siya maglandfall dito sa may Visayas at saka sa Mindanao. So directly maapektuhan talaga ng mga pag-ulan itong mga nasa Visayas ko at saka yung northern portion ng Mindanao kagaya ng Region 10 at saka yung Region 11. Paliwanag niya ang nangyaring pagbaha ay maraming sanhi gaya na lamang ng susceptibility o pagiging madali ng isang lugar na maapektuhan. Anya may mga lugar kasi na maituturing na highly susceptible dahil walang proteksyon o panangga mula sa pagbaha o pagguho ng lupa. Mahalagang bahagi din ito, anya, ang pagiging handa ng isang lugar sa posibleng epekto ng bagyo. Mula sa tropical storm category, humina ang bagyo at kalauna ay naging low pressure area. Yung interaction ng bagyo sa lupa naging matagal din, kaya hindi na-sustain yung kanyang lakas. And nakakontribute talaga yun sa paghina niya. Yung mga historical na mga bagyo natin kapag January at saka February, kasi ito yung time, di ba, na malamig ang panahon. Tapos, relative sa panahon ng habagat, itong panahon na ito talaga, generally tuyo ang hangin at saka may kalamigan. Anya, ito ang dahilan para humina ang isang bagyo. Idagdag pa ang mataas sa tsansa ng pagtama sa lupa at oras na magkaroon ng interaction dito, mas humihina pa ang bagyo. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.